Sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yon? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Maniwala kayo hindi, kayo na maghusga. Kaya ngayong binuhay nila ang pulburon video, panuurin ninyo po. Tignan niyo po ang mukha ni BBM. At tignan niyo po kung naniniwala ba kayo na si BBM yan o hindi. Kasi naman, sabi nga ng isang kaso, no, ang tunay na test sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng idea. So ngayong binuhay nila, pag-usapan po natin, kayo pong maghusga si BBM ba yan? At tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test? Oh, yan. So, bakit hindi sila nag-hair follicle test hanggang ngayon kung walang katotohanan yan? At Emos po, 1 hour ago, ABS-CBN. Usually, hindi pinipick up ng ABS-CBN ang ating kaibigan na si Pebbles. Hindi yan nagpipick up ng vlogger. Ako nga, hindi ako pinipick up ng mga yan. Pero ngayon, obviously, ang sabi dito, vlogger Pebbles Cunanan claimed in a sworn affidavit submitted to the House Tri-Committee that Attorney Harry Roque is behind the Pulburon video, purportedly showing President Ferdinand Marcos Jr. doing drugs. Mali yan, ha? Bakit? Anong nakasaad dun sa affidavit, ha? Fake news yan. Kasi basahin nyo kung anong nakasaad dun sa affidavit ni... sabi dito, basahin natin ito pala yung kanyang affidavit. Ako si Vicente Pebbles Cunanan, nasa hustong gulang. Ayan. Hindi, basahin mo yung number 9. Number 9. Nabasa mo sinabi ni Pebbles na ako ang nasa likod. Ang sabi niya, I quote, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmulan ng Pulburon video. Ibig sabihin, ang dapat rin-report nila, yun ay paniniwala lamang ni Pebbles. Wala siyang personal na kaalaman na akong nasa likod niyan. So fake news yung report ng ABS-CBN. Fake news. At fake dito news kasi i-quote na lang nila yung affidavit, ang tamad-tamad pa nilang mag-quote na it is the belief of Talakera na akong behind it, which is different from sigurado ako na si Roque ang nasa likod niya. Opinion niya to. Alam niyo ba mga kababayan kung bakit ganito ang script ni Pebbles Talakera? Takot siya maresbakan ni Attorney Harry Roque ng defamation case. Well, actually, hindi ako nagdidemanda ng criminal libel dahil yan ay labag sa aking advocacy yan na dapat walang kulong ang libel dahil sa malayang pananalita. No? Pero ginawa niya, posibleng pagsisinungaling sa Kongreso na hindi ordinary perjury. Yan yung false testimony in a congressional hearing na mas mabigat ang pinapataw na parusa. Pero in fairness, hindi rin naman siya nagsabi ng sigurado ko na si Roque ang nasa likod niyan kasi ang sabi niya, paniniwala ko lang na si Roque ang nasa likod niyan. Opinion lang niya. No? So parang wala rin siyang kaso pagdating doon. No? Wala rin. Wala, nakakainis. Yung mga media ngayon sinasabi, sabi ni si Talakera, I'm behind it, na parang may personal na knowledge si Talakera. Sabihin nyo naman media na according to Talakera, she believes or in her opinion that Roque is behind the Pulburonic video. Na matagal ko nang sinasabi dahilan kung bakit ako dididikdik na administrasyon nito. So thank you very much. Dahil ngayon gagamitin ko to dito sa Amsterdam. Alam mo sinasabi nila rito kasi nga ang dami rito mga asylum seekers na wala raw akong pag-asang ma-admit dahil nagkaroon na ng right-wing government. Eh dahil dito sa hearing na ito parang 100% mabibigyan na ako ng asylum. Di ba? That's true. So, nagpakita pa ng mga pictures. So, talagang alam ko dinikdik lang siya. Alam niyo mga kababayan, paano ba spokes ang isang tao para paniwalaan ng huwes, ng husgado o ng taong bayan? Number 1, may credibility ka dapat. Dapat paniwala siya. So, number one, nakakaawa talaga si Mother. Kaluoy man, Diyos ko po. Yung kasinungalingan na ako ay nasa Vancouver. Number 2, yung kasinungalingan, syempre doon sa gumasos sa kanya sa Hong Kong. So try ko, bakit hindi ako imbitahan sa... Pangatlo, yung mga statements niya na base lang sa kanyang mga opinion na wala naman siyang ebidensya. Kasi pag ikay nagsalita tungkol sa iyong opinion na wala ka namang ebidensya, ang tawag dyan,
hearsay. 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 So walang pang-apat, ginawa nga siyang eksperto. Siya ay forensic expert sa pamamagitan. At pang-lima, kaduda-duda talaga pagkatao niya dahil sa pagiging napakatinding kritiko ni Marcos, ngayon halikpwet siya kay Marcos, di ba? Bakit? Magkano yan? Anong dahilan? Bakit? Sabihin mo, bakit? Alam mo, pag-usapan natin yung pagbabaliktad ni Talakera, ha? Okay. Kasi may mga nabasa akong mga may nabasa akong mga posting niya na kaya siya nagbaliktad, parang hindi niya maintindihan kung bakit matapos maisa publiko ang pulboronic video, wala pang nangyayari. Naalala mo yung mga postings niya? Siya yung isa sa pinakaatat. At naalala ko noon, bagamat hindi ako sumasagot sa kanya, no, iniisip ko, lahat ng bagay may takdang panahon. Hindi pa takdang panahon eh. Di ba? EDSA 1 at EDSA 2 naman nangyari dahil nagkaroon ng takdang panahon, na pareho rin naman ang sinasabi ni Tatay Digong. No? Ang lahat ng bagay may takdang panahon. At yan din lang sinabi niya nung siya'y nakulong na nga. No? Ang lahat ng bagay may panahon sa lahat. So parang atat na atat siya na bakit hindi pa nawawala si Marcos sa mga panahon na yon. Pero talagang tandaan natin na siya yung una talagang nag-organize doon sa EDSA Friday Group. Kaya nga, malungkot no? Sinalo na lang nila Maui yung EDSA Friday Group. Yung mga panahon na yon, matinding paghanga ko sa kanya kasi biski sila sa EDSA ay naroroon siya. So nagpapakita talaga na naroroon siya dahil meron siyang prinsipyo. Pero ano nga nangyari? Pero ako talaga, kasi alam ko yon bago siya bumaliktad. Nag-usap kami, but hindi ko na i-discuss dito. Pero naaawa talaga ako. Eto, mga kababayan, magsabi ni BJ Josh, mag-hair follicle na kasi si Bangag. Totoo. Ako, hindi lang siya isa. Dalawa, tatlo, may kasama siya, okay, na bumaliktad talaga. Naintindihan ko sila kasi kailangan nilang mabuhay. Naintindihan ko sila kasi ayaw ko sila mapatay. Okay? Dahil alam naman natin yung ginagawa ngayon sa mga vloggers katulad ngayon, kung hindi bumaliktad si Talakera, kasama siya dyan sa na-contempt. Correct. Correct. Unang-una, kasi maanghang talaga mga sinasabi niya. Yes. Bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Tapos after all, magtataka ka talaga. Ngayon, I am forced to say something about it. May narinig ba kayo na nagsalita ako about Pebbles? Nung siya ay bumaliktad, tumahimik ako kasi meron ako isang salita sa kaibigan. May palabra de honor ako. Pero dahil ako'y napangalanan sa TRICOM, kailangan ko naman ipagtanggol yung sarili ko. So yun mga kababaya. Yun yung spokes. Hindi ko rin naman naikwento sa'yo dahil hindi naman ako daldalera na ipagkanulo ko ang aking kaibigan. So nag-usap kami na mother na kakasuhan siya ng gobyerno ni Bangag. You know? Kaya siya ay kinausap na bumaliktad na lang. Yan ang totoo. Okay? Alam nila yan. Alam nyo yan, Madam Ellie, wag na tayo maglokohan. Okay? So, pero meron ding meron ding aspeto sa mga posting niya na parang nainis siya na parang walang nangyayari. Parang sense of frustration ba at helplessness na lahat naman tayo nakakaramdam. Pero siguro, iba-iba lang talaga yung degree ng ating paninindigan dahil tayo naniniwala pa rin na ang kabutihan ay mananaig sa kasamaan, no, eventually, no, that history will protect, will show kung sino talaga nasa tamang parte ng kasaysayan, no. So yun yung pagkakaiba natin siguro. And you know, kung meron akong maanghang na sabi ngayon kita Lakera, sorry Pebbles, but talagang I share the view of Maharlika na hindi naman kami nagagalit sa iyo if ever, medyo naaawa lang, no. Naawa lang ako. Naintindihan namin talaga kasi kami naman hindi nasa lugar mo na relying lang sa online selling, no. Meron naman kami kahit paano naging hanap buhay. Dalong na ako, 58 years old na ako, no. So kahit paano meron naman akong retirement. Oo, at actually ngayon I'm really on retirement kaya nga ako nag-a-asylum, no. Kaya na mag-retire. So naintindihan din namin 'yan, kaya lang sana kung ikaw ay okay na diyan at lahat ng gusto mo ay nabibigay naman, sana wag ka nang wag ka na lang manira ng iba, no. Wag na lang magsinungaling kasi at saka focus on issues. Kung mali ang ginagawa namin. Mother, gano'n na lang. Kasi syempre pag kinanti mo naman, Mother, yung yung mga taong nananahimik at gagawa ng istorya, tandaan nyo din na may mga bala ang lahat. Alam mo yun? So ako naman, actually, ayoko talaga makialam sa mga away, sa totoo lang, ng mga vloggers eh. Kahit nga ako inaaway, kasi focus ako sa mga bangag. Focus ako kay Lisa Tanas. But pero tayo,
Oo, mas na pangalanan tayo, spokes. Tayo na naman ang bida. Isang ngiwi-ngiwi ka dyan. Bangag-bangag. Mabuti na lang binuhay ang usaping pulburon. So, taong bayan, tignan niyo po yung video muli at maghusga kayo muli sa mga pangyayari ngayon na pinadala sa Netherlands ang ating Pangulo, inimpeach ang Inday Sara. Tanungin niyo, kapanipaniwala ba o hindi ang pulburonic video na yan? Kayo pong maghuhusga dyan. Hindi NBI, hindi hukuman, at maraming salamat na nagkaroon tayo ng for the first time public discussion on the pulburon video sa Kongreso pa. Kasi alam mo ba, nabalita ko na naman na tinanggal na ako as columnist ng Star, no? Pero kauna-unahang sinensor ako ng Star, yung column ko tungkol dito sa pulburonic video. Sinensor nila ako kauna-unahang pagkakataon. Yung mga panahon na yon, July, iniisip ko na nga mag-BTO voluntarily sa Star kasi hindi ko naman ma-attain na magsusulat ako sa isang dyaryo na nagse-sensor. Pero inisip ko, well, dahil malaki naman ng reach ng Star at mas malaki nang nagbabasa sa kanya kaysa sa Inquirer, patuloy pa rin ako, no? Pero I guess yung huli kong artikulo hindi na nila nagustuhan, no? Yung God knows who does not pay, the betrayal of Rodrigo Roa Duterte, no? Tapos yung artikulong hindi na nila pinablish, yung Let's Paint the World Green, na umabot ng 15 million ang nagbabasa sa internet. Hindi ko talaga akalain na yung op-ed na ganyan, ibabasahin din sa Facebook. Di ba? Kinaganda ng fact checkers. Oo nga alam mo, nagtataka ako, no? Kasi yung isang fact checker, ginamit niya yung exact same program na ginamit ko. So bakit iba ang resulta niya? Iba yung resulta ko, no? So, pero pinakita ko yan in a live audience, no, na naka-broadcast talaga na yun ang finding nung internet site na yon, no? At tinatanong ko uli, actually nagbigay sa akin ng site niyan si Baby Girl Sasasot na ipasok para malaman Baby Girl, mag-join ka na dito. Oo nga mag-join ka nga dito. Agent Morales, dito. Oo, dahil malaking issue to, no? Oo, mag-join kayo. They did us a favor, yung mga gusto talagang ang tao husgahan na si Marcos Jr. at karapatan natin na husgahan siya kung siya dapat magpatuloy pa sa kanyang pamumuno. Maraming salamat dahil ayan na naman ang pulburonic video na nabauna sana sa limot. Oo, ang pagbabalik ng pulburonic video at tignan natin. Iba kasi yung init Iba yung init, yung galit ng taong bayan bago inaresto at pinadala sa Hague si Tatay Digong. Pangulo Duterte. Sa unang lumabas ang pulburonic video. Tignan natin kung pag pinaghalong galit sa pagpapakulong kay Tatay Digong ang pulburonic video, tignan natin kung sapat na yan para maulit ang kasaysayan. Hindi po yan illegal. Yan po ay kabahagi ng kasaysayan, nakasaad sa ating saligang batas, kapangyarihan natin bilang soberenyang mamamayan, husgahan kung tama pa bang magpatuloy sa pamumuno ang Marcos Jr. At opo, ako po, ang sinasabi ko, hindi na siya karapat-dapat mamuno. Dahil sa tingin ko, ang unang-unang problema, wala siya sa tamang pag-iisip. Siya ay addictus. Kung pag-i-empleo ng ordinaryong trabaho, kinakailangan ng drug test, pagiging presidente pa kaya? Hindi ko po sinasabi na siguradong-sigurado ko na drug addict siya. Pero yung konteksto na hindi siya nagpapa-hair follicle test at hindi niya sinasagot itong paratang nito, ang siya namang nagbibigay sa akin ng sarili kong opinion. Hindi po yan fact. It's an opinion na hindi siya karapat-dapat mamuno. Now, sapat ba ito para patumbahin ng gobyerno? Hindi po. Kasi magpapatumba ng gobyerno kapag nagsama-sama yung individual na opinion na hindi na karapat-dapat mamuno ang mga. Yan po ang magpapabagsak. Hindi po ang Harry Roque. Don't give me too much credit. Ang galing ko naman. Superman naman ako na kaya ko magpabagsak ng gobyerno. Taong bayan po, kapag sama-sama nang naghusga, wala na kayong magagawa. At sana naman po, dahil nabuhay ang pulburonic video, together with sa pagpapakulong kay Tatay Digong, ayun, magkaroon na ng desisyon ng taong bayan. At ako po, hinihimo ko kayo, husgahan nyo na siya kung siya ay kadapat-dapat pang magpatuloy. Ang opinion ko po, hindi na dapat. Dahil gaya ng sinabi nga ni BP Sara, pag siya nagpatuloy, baka wala na tayong 2028 na aasahan. Yes. Spokes, na madagdag ko lang kasi ang nakikita ko talaga, gagamitin nila itong pulburon na video at ang testimonya ni Vicente Conanan, yung real name no ni Mother Pebbles, no. So yun ang gagamitin nila yung video para sabihin na tayo ay nagpapalaganap ng propaganda sa mga malisyosong
o mga peking impormasyon o disinformation. Ito nga ang challenge ko. July. Magiging suitable lang yung ganyang klaseng inciting to sedition na kami naghihikayat kung mapapatunayan nila na ginawa ko, yung pulburon video na yan, minanipula natin. Kaya nga, challenge ko sila, July pa lang, na bakit hindi kayo mag-file ng case? Dahil sabi niyo, hantingin niyo ako hanggang Amerika, mag-isang taon na, hindi kayo nag-file ng case na ilagay niyo doon. Ano ba dapat, spokes? Kung ako ay, kunyari, totoong AI yung ginawa ko, minanipula ko, ano bang kaso? Kasi tina-challenge ko sila, file a case against me na minanipula ko yan, yung video na yan, para meron tayong dahilan, para ipa-extradite niyo ako or whatsoever, anong plano niyo. But until now, wala pa rin case. Well, ako naman po, no? Babalik ko po yan doon sa taong bayan maghuhusga. Kahit anong sabihin ng NBI na taong gobyerno, aasahan mo bang NBI na magsabi na adik nga ang ating presidente? Aasahan mo ba ang PNP na sabihin authentic yung video na yan? Hello? Dapat impartial. Hindi, meron na sila. Oo, yung dalawang authentication natin, impartial yun. Walang interest yun. Mga siyensya lang sila sa larangan nga ng video authentication, no? Ayaw nga nila mag-file ng case ngayon. Tinakot nga ako ng DILG, DND, lahat yata ng mga hukbong sandatan. PNP, lahat sila. Nakakasuhan ka, Maharlika. Makipag-ugnayan kami sa embassy, makipag-ugnayan daw sila dito sa Amerika, mag-iisang taon na, ngayon may bago na naman kayong expert. Akala ko ba napatunayan na ni Abalos yung mga tenga-tenga, remember that, folks? Nakakatawa talaga yung picture. At saka, alam mo, yung araw na yon, bago pa mag-SONA, abay, tarantang-taranta si Abalos at si Tidoro, no, na sila nagre-rebat. Sabi ko nga, kailan ba naman naging eksperto yung mga yan? No? Hindi naman sila eksperto. Ang hindi nila alam siguro nga, yun na nga, bago mo pinakita yan, meron ka ng authentication sa isang kumpanya at dinaan na nga natin dun sa app na kung kaya nga hinahamon ko sila. Hamunin ko ulit kayo, TRICOM. Bakit hindi nyo ako ipatawag yan sa Zoom? At mai-present at malaman nyo yung mga sagot ko. Hindi yung one-sided lang kayo. Yung mga kriminal na mga resource person, pinapayagan nyo. Kami nila SAS. Kami na nasa labas ng bansa, ayaw nyo payagan. Diba? Nasaan ang fairness? Ngayon, kung naniniwala kayo sa inyong bagong IT, bagong eksperto, bagong forensic expert sa katauhan ni Talakera, then gamitin nyo siya as expert. To parang sa case na lagay nyo dyan, as per expert, Vicente Cunanan, dada. Di ba? Ganun lang kasi. Ganon. At saka, kung naniniwala kayo sa isang tao na napakagaling magbigay ng opinion, kasi sabi niya, sigurado ako si Harry Roque sa aking opinion ang siyang nagpakalat, edi go ahead, maniwala kayo dyan, pero sa batas kasi, sa batas ng ebidensya, kinakailangan ang tatayuan mong testimonya ay bagay-bagay na meron kang personal na kaalaman at immaterial ang iyong mga opinion. Unless expert witness ka. At kailan pa naging expert witness nga ang isang Pebbles Talakera? Oo.